Dapat pa nga bang bayaran yung mga illegal na OLA na malaki na nga yung kinaltas, malaki pa rin yung patong na interest kapag nag-overdue. So may nagtanong lang sa akin dito sa aking channel, Johnny Depp, no? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako na pakisubscribe po muna kayo dito sa aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga honest OLA reviews natin dito. At ngayon, magtatanungan muna, sasagot muna tayo ng katanungan no, dito sa ating channel, paki-hit lang din po yung notification bell para updated po kayo, no. Disclaimer, excuse me, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagsisilip lamang po at nagre-review na itong mga online lending apps kung anong proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience kung paano nyo mabibigyan ng tamang expectations dito sa mga OLA. At hindi rin po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. Ang utang ay utang, ito po yung responsibilidad. Okay? Ito po yung tanong mga kadyani, no? Galing kasi ito sa video ko, yung sa Huasin loan, no? Sabi niya, paano kung di na yan bayaran? Kasi 1.5 yung kanyang principal amount. Kuno na utang, tapos 850 lang daw yung natanggap niya. Overdue na ako, tapos ang kailangan daw niyang bayaran is 2,740 na ang dapat niyang ibalik. Sana masagot po ito kung magbabayad pa ba ako o hindi na. So, simple lang po yan mga kadyani. Ako, pag illegal, tandaan niyo, ako simple lang ginagawa ko. Excuse me. Medyo may sama pa rin pakiramdam, no? Simple lang po ang aking payo at ang aking ginagawa kapag illegal at wala sa list ng recorded online lending platform ng SEC yung aking mga nauutangan at hindi kayo nagkakaintindihan dyan sa utang na ibinibigay sa inyo. Biro mo, 1.5 natanggap, 850. No, which is ang laki talaga ng processing fee. Tapos, overdue siya. Hindi ko alam kung ilang araw na to. Pero 2,740, sobrang laki niya. Sabihin natin 1 week na yung lumipas niya. Sigurado, doble na yan eh. Mga 1 week na yung overdue si sir. Okay? Ang gawin mo na lang, no? Para hindi naman tayo kasi ako, ayun, nagpapayo na huwag magbayad ng utang. Ako, ginagawa ko to, legit. Binabalik ko lang po yung principal amount kung magkano yung dinisburse sa akin kasi illegal naman po yan. Okay? Kasi kung SEC registered dyan, makiusap po kayo kung papayag. Pero dahil nga they are not registered at wala sila sa recorded ng SEC sa list, pwede mo namang ibalik yan. Pero hindi yan 100% guaranteed na hindi kayo haharasin. It's up to your decision kung gusto nyong ibalik pa yung pera o hindi na. Kasi once sasabihin ko na, wag na niyo bayaran, mga illegal naman yan. Ang daming maniniwala, maraming gustong gawin yan. Di ba? Real talk, di ba? Ganyan, syempre, ang mga tao ngayon, mas maraming nanonood sa mga videos na, o kaya sa mga sumusubaybay sa mga Facebook, sa TikTok, pag sinabi yung video, wag nyo nang bayaran, ang dami magiging followers yan. Kita mo ako, bumaba na yung aking mga followers at subscribers simula nung sinabi ko magbayad po tayo ng utang at huwag natin ugaliin na iwasan o takbuhan. Simula nun, bumaba. Kaya ako nagpapakatotoo na lang kasi ayoko rin naman magturo sa mga tao na huwag magbayad ng utang. Kasi ako nangungutang din po ako eh. Katulad lang din po ninyo ako. Pero ako, hinaharap ko yung problema. Hindi ko tinatakasan. Ngayon, kung ang tanong nyo sa akin, magagaling, sasabihin ko na huwag magbayad ng utang, sigurado susundin nyo eh. Kasi i-justify nyo. Sabi ni Kuya Johnny, huwag na raw bayaran dahil illegal. Siyempre susundin nyo. Yan ang the best na sagot na gustong-gusto ng mga tao. Di ba? Magpakatotoo tayo. Pero ako hindi. Ako binabalik ko talaga kung magkano lang po yung principal amount. Then, kapag nagkaroon ng harassment, tsaka po ako nagpapail ng complaint. Ganun lang po yung kasimple sa akin. Pero, it's still up to your decision. Hindi ko kayo kinukonsinting huwag magbayad ng utang. Kung kasi yung iba, ginagawa dahil alam na nang haharas, mamahiya, manggugulo. Yun po yung ginagawa ng karamihan ngayon, no? Kaya against din po ako sa mga farmer na sinasadyang mangutang at wala talagang planong bayaran. Hihintayin lang na maharas tapos magpapanggap na inuras ako niyan, hindi ko nababayaran, di ba? Sasali pa yan sa mga Facebook pages, sa mga OLA victims, no? Kaya ako, ayoko lang magbigay talaga ng mga payo na sasabihin ko magbabayad ng utang, no? Dati ganun ako eh, kasi by emotions ako, pero ngayon hindi na. Ginagamit ko na lang po yung ganung klase na kapag alam kong illegal, ibabalik ko lang. Pero kung kunwari SEC registered, tatry kong gawan ng parang nabayaran. Pero as long as ulitin ko SEC registered, makikipag-usap, depende sa mga agent
na makakausap ko. Pero balasubas, bahala ka sa buhay mo, maghintay ka. Kasi kung wala rin mo nung ibabayad, wala rin mo sila magagawa. Gano'n ako simple yun. Pero ulitin ko ha, it's up to your decision kung gusto nyo bayaran yan o hindi. Pero sa akin, ibalik nyo lang yung mismong perang i-disburse sa inyo. Wala namang problema dyan. Hindi naman magsasampan ng kaso yan. Pero, hindi ako 100% na guarantee na hindi kayo harasin yan. Probable at possible na manghaharas at mga mahihayan. Kaya medyo mag-ingat. Lagi kong paalala sa pag-utang dito sa mga wala. So sana nakatulong yung pagsagot ko. At wag kayong magkakaroon ng confusion na sinasabi ko yung sagot is nasa inyo, wala sa akin. Kasi iba ang opinion ko pag ganito klaseng usapin. Okay? So, paki-subscribe na lang po ang aking channel, Johnny Depp. Malaking tulong po ang simpleng pag-like, malaking tulong po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga honest wala reviews, hit lang po yung notification bell. Maraming po salamat sa ulitin.